Okay, mga sangkay, pag-usapan po natin itong hindi magandang balita patungkol po kay Pangulong Bongbong Marcos. Yo, what's up guys? This is me, I'm back. Okay, meron pong masamang balita ngayon na pinag-uusapan po sa mga balitaan at maging po sa social media, nagiging laman po ito ng usap-usapan patungkol po kay PBBM. Pero bago natin pag-usapan yan, sa mga hindi pa po dyan nakakapag-subscribe, guys, tayo po ay 1.6 million subscribers na. So kung gusto mong mapabilang sa patuloy na dumaraming mga solid sangkay, makikita nyo po yung subscribe button sa baba ng video na to. I-click nyo lamang po yung subscribe, i-click ang bell, at i-click nyo po yung all. Sa mga nanonood po sa Facebook, i-follow nyo po yung ating Facebook page. Okay. Ito yung balita ngayon kasi, mga sangkay. Regarding po dito sa ratings ng dalawang dating magkakampi, si PBBM at si Vice President Sara Duterte. Ito yung nangyari. At pero ngayon mga sangkay, pinagdududahan po ito ng Malacanang kung ito ba ay sinasabotahe lamang para palabasin na kailangan na, kumbaga, para ma-destabilize ba ang administrasyon ni PBBM? May duda ang palasyo sa isang survey kung saan malaki ang agwat ng net satisfaction ratings ni Vice President Sara Duterte kay Pangulong Bongbong Marcos. Nakatutok si Ivan Mayrina. So malaki daw po yung agwat sa net satisfaction. Do yung mga tinatanong naman dito mga sangkay, mga 2,500 na mga tao. Yun po yung survey. 2,500. Pero buong Pilipinas po yan. Pero yan po yung pinagbabatayan nila. At minsan po mga sangkay, hindi minsan, madalas po talaga, sumasakto sa kung ano ang nagiging resulta sa eleksyon. Maliban po nung 2025, medyo sablay eh. Kasi yung mga lumalabas sa survey, yung pangalan na nandoon mga sangkay, hindi pumapalo sila Hindi pumapalo sila Bam Aquino at saka sila Kiko Pangilinan. Pero nung lumabas ang resulta ng eleksyon, boom, nagulat ang lahat. Kasama sila at nangunguna pa. Diba? Sa pinakahuling survey ng social weather stations, nakakuha si Vice President Sara Duterte ng plus 28 net satisfaction rating. Pinakamataas sa mga opisyal ng gobyerno. So, plus 28 ang ating Vice Presidente. Paniwala ko, tinitingnan ng mga tao kung ano yung mga nagawa ng isang opisyal para sa bayan. Pero guys, may nakita ba kayong ginawa ni VP Sara? Ako wala akong nakita sa kung ano man po ang nagawa ni VP Sara. Pero ang tingin ko dito kung bakit tumataas ang ratings, ang net satisfaction ni VP Sara. Dahil sa frustration ng mga Pilipino dito sa na-discovering korupsyon. Tingin ko yun eh. Siguro umaasa sila na si VP Sara ang makakapag-resolba nito. Pero ito lang masasabi ko sa inyo, mga sangkay. Ako, matagal na po ako na nagkukomento pagdating sa politika. Sa magulong politika na ito, mga sangkay. Para po mahimasmasan ang marami, wag na kayong umasa na may parang isang anghel na presidente na uupo. Para hindi kayo masaktan, ganun na lang. Pabayaan nyo na, halimbawa, okay, susuporta ka sa ganito. Pero, wag kang maging panatiko. Kasi baka mangyari lang, pagdating ng, halimbawa, itong sinusuportahan mo, siya na ang naupo. Tapos yung expectation mo, hindi nakuha niya. Di galit ka na ngayon. Ayaw ko na! Hindi na kita sinusuportahan. Nagsisisi ako kung bakit kita sinuportahan. Diba? Ganun ang mangyayari dyan. Kaya, kumbaga, ngayon pa lang, isiksik mo na sa utak mo na bagamat sumusuporta ka sa taong ganito, pero hindi mo ibinubuhos ang buong tiwala mo para hindi ka na masaktan. Okay?
At doon din sila nagbabase sa kanilang pag-assess o pagbigay ng rating para sa isang opisyal ng bayan. Pero tila hindi matanggap na Malacanang ang resulta ng survey, lalo't naikukumpara ito sa -3 net satisfaction rating. Grabe, no? Grabe naman yun. -3. Grabe. +28. Tapos ito, -3 si PBBM. Pangulong Bongbong Marcos. Kaya tanong ni Palace Press Officer Undersecretary Claire Castro sa rating ng bise. Kung ang susunod katanungan sa nagbumula ang rating na to, hinahanap din po namin. Okay, nagdududa po ang palasyo kung sino ang gumagawa ng survey na ito. Dahil kahit ano po maging numero dyan, ang katotohanan na ang Pangulo ang siya nagtatrabaho at ang ilan ay nagbabakasyon lamang. Oh, actually, totoo yun. Totoo yun, mga sanggay. Walang, no, sabi ni VP Sara, di ba, no joke. Eto din, no joke. Si BBM, nagtatrabaho si VP Sara bakasyon. Punta na sa isang bansa. Pero ang tingin ko talaga dito, no, ako, ito yung honest opinion ko, mga sanggay, tungkol dito. Pasensya na po, no, kung masasabi ko to. Ang tingin ko dito kung bakit mababa po yung ratings ni PBBM. Dahil may inaabangan yung mga tao na makulong. Alam nyo kung sino yan? Nag-aabang ang mga tao na makulong ang mga buhaya. Na andyan pa rin ngayon. Lalong-lalo na po si former Speaker Romualdez. Yun po, tingin ko lang, yun ang inaabangan nila. Na gusto po nilang makita kay PBBM na walang ano dito, walang pinsan-pinsan. 'Di ba? Sinabi naman niya yan nung una. Kasi, hindi naman po tanga ang mga tao, mga sanggay. Kasi, kayo ba? Naniniwala ba kayo na walang involvement dito si Speaker? Ako wala naman problema kay Speaker Romualdez. Pero kumbaga, gusto din po natin malaman yung totoo tungkol dyan. Diba? Pero tingin ko lang, yun ang ano ng gustong makita ng taong bayan. No? Na may makulong po talaga yung mga buhaya dyan. Makita nila na sinisiksik na. Tapos walang pinsan-pinsan. Talagang madiin na. Well, that's my opinion, mga sangkay. No? Pero kayo, ano po ang inyong opinion? Bakit bumababa ang ratings ni PBBM? Ay hindi po maaaring pasinungalingan ni naman. Dagdag ni Castro, So sana po ang mga survey ratings na to ay hindi magsilbing paglilinlang sa katotohanan kung sino ba talaga ang nagtatrabaho at sino ang hindi. hinihingan namin ang reaksyon dito si Duterte at ang SWS. May po na rin si Vice President Duterte sa lagay ngayon ng bansa nang tanungin tungkol sa 2028 presidential elections. Meron pa bang Pilipinas na pag-uusapan sa taong 2028? Lubog na tayo sa basura, sa baha, sa lahat ng economic indicators, kahit sa korupsyon, lubog na tayo. So, yun yung ikinakatakot ko na baka isang araw magising na lang tayo, wala nang maayos na gobyerno, magulo na ang bayan. Pinalagan niya na Malacanang. Masasabi natin ang Vice Presidente ay bulag. Hindi niya nakikita kung anong ginagawa ng Pangulo. Para sa GMA, Bakbakan talaga si VP Sara at saka si Attorney Claire Castro, no? Pero kayo, mga sangkay, ano sa tingin niyo? Itong nangyayaring ratings ngayon na lumalabas na bumababa si BBM at itong si Sara Duterte naman ay tumataas ng tumataas. Tingin nyo, anong mayroon dyan? Kasi may mga iba din sinasabi, ginagamit lang daw po itong mga nagpapasurvey nitong mga sponsor, mga sangkay, bilang taktika sa politika. Mind conditioning. Kumbaga. 'Di ba? Eh, noon pa natin sinasabi yan, 2016 pa lang, sinasabi na po natin yan, paano mina-mind condition itong mga nagpapasurvey yung taong bayan. Di ba? Well, ano po ang inyong opinion? Comment down below. Mayroon po tayong YouTube channel, Sangkay Revelation. Hanapin nyo po ito sa YouTube ngayon din. Kapag nakita nyo na, i-click nyo po yung subscribe, i-click ang bell, at i-click nyo po yung all.
Ako na po ay magpapaalam. Mag-iingat pong lahat. God bless everyone.